Oh, tumuloy tayo dito mga boss. Eto panoorin na nga natin ito para medyo kumalma itong mga DDS. Kayo, eh. Oh, eto muna, dito tayo. Sumite ang Department of Justice Saglit lang po, saglit lang po, saglit lang po. Bibigyan po natin muna ng ano, ng medyo babala yung mga DDS. Sa mga DDS diyan, mga bossing, kung kayo ay may katabi na mga DDS diyan sa kaliwa't kanan ninyo, po, bigyan niyo muna ng tubig, bigyan niyo ng amlodipine, bigyan niyo ng kung anong gamot na maibibigay ninyo para hindi tumaas ang kanilang blood pressure, mga kababayan. No, sa maririnig po nila, mga kababayan, lalo pong mag-iiyakan 'yan. Ikaw puro comment pero wala ka naman sa Pinas. Wag mong sabihin niya kay Maharlika, iba-block ka nun. Ikaw puro comment pero wala ka naman sa Pinas. Di mo alam totoong nangyayari. Wag mong sabihin kay Maharlika yan, na idol mo, iba-block ka nun. Sa sunod, isama nyo sa rally ICC para tingin ko hindi na kailangan. Tingin ko hindi na kailangan yung ICC rally na yan. Pag ipinlay ko ito, anak ng tinapa, iiyak ka. Baka iuntog mo yung ulo mo sa pader ninyo. Kaya hindi ko pa piniplay, huy. Para medyo dahan-dahan, kumalma muna kayo. 'Di ba? Sasabihan mo ko, ikaw puro comment pero ang idol mo si Maharlika. Sinabi mo yan kay Maharlika? Pag sinabi mo yan kay Maharlika, block ka dun. So, hindi mo mapapanood. Kawawa ka. Ano po, yung idol mo, di mo makikita. Sabi ni sabi ni Janice Bailon, Mark, I love you. I love you too, Janice. Oh. Hindi! Made in recto yung papel. Made in Morales. Pang blackmail. Negosyo. Ayan, mga kababayan. Ano, play na natin ito, mga boss chipa mo, sir. No? Mabilisan, play na natin. Oh, mga DDS. Kalma. Okay. Mga DDS. Tubig, nasa gilid. Punta muna ng rep. Kumuha ng malamig na tubig. No? Ilagay sa gilid. Kada mapapalunok kayo, kada masakit sa pandinig nyo, inom ng tubig. Okay? Sabi ni Takeru Miyamoto, bentang ka pala eh. Hindi ko alam. Bentang. Hey Mark, are you from Pangasinan? Hindi po. So anyway, i-play na po natin ito mga kababayan. Sa PTV4 po ito, mga kababayan. Game. In 3, 2, 1. DDS, kapit! ng isang legal briefer kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga maaring maging hakbang ng gobyerno hinggil sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Oh, wait. Ulitin niya natin. Medyo masarap pakinggan yun mga DDS, isa pa. Magsusumite ang Department of Justice ng isang legal briefer kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga maaring maging hakbang ng gobyerno hinggil sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano kaya ang magiging hakbang ng gobyerno hinggil sa kaso, no? Ng inyong poon. Ay, Diyos ko po, Lord. Kapraso pa lang po yun, ha? Kapit! Ako po, nakikita ko kasi, mga kababayan, kung maaalala ko, sinabi ng Pangulo, sinabi ng Pangulo, hindi natin iaalaw, no, na makapasok ang International Criminal Court. Pero kung may makapagpapaliwanag ng maayos, kung talagang may jurisdiction, posibleng magbago ang isip. Ayan. So paano yan? Tingin nyo kailangan pa naming mag-rally para dyan sa International Criminal Court para imbitahan? Sila nga po yung gustong-gustong makapasok. Ano po? Pero ako naniniwala, mga kababayan, buo ang paniniwala ko, mga bossing, na ang Pangulong Bongbong Marcos talagang totoo po doon sa kanyang sinasabi. Na talagang hindi niya hahayaang makapasok
Kaya lang mga boss, pakinggan niyo din yung sinabi ng ating pangulo na kailangan may makapag-explain sa akin ng maayos kung ano yung stand natin diyan sa International Criminal Court. At ang Department of Justice, Boyeng Remulla, mga kababayan, Secretary, sabi niya kung sino man ang makikialam o makikipagtulungan sa ICC ay mananagot sa amin. Saglit lang. Para pong Department of Justice ngayon yung kakausap kay PBBM. Ako mga bossing hindi ko i-claim itong ano na to. Kumbaga itong nalaman ko. Ano? Nag-withdraw pala ang dating pangulo, mga bossing. Kung tama ako, no? Nung meron na siyang meron na siyang kumbaga may mga reklamo na siya, mga kababayan. May mga reklamo na po siya, mga bossing. So sa tingin ko, ito yung posibleng magiging butas na wait lang, magwi-withdraw ka, ikaw yung inirereklamo. So maaari at posible po mga kababayan na ma-void, no? Yung withdrawal na yon. Ikaw ang nagwi-withdraw tapos ikaw pala yung may inirereklamo. I-correct niyo po ako diyan sa comment section mga kababayan kung tama yung pagkakaintindi ko. Ano po? Kung tama yung pagkakaintindi ko. So yun yung nakikita kong isang posibleng dahilan kung paano at kung bakit, no, maaaring makapasok yung kanilang kinatatakutan. At isa din po mga kababayan, mga boss, chief, amo, sir, no? Kaya naman po pala linggo-linggo. 'Di ba? Kaya nga po pala may linggo-linggo may mautog. Kayo diyan galit na galit kayo sa amin, 'di kayo sumasama sa mautog, 'di kayo uma-attend Galit sa inyo 'yan. Oh. Speak up nga, sabi ni Maharlika, speak up. Oh, 'yan, speak up. Tapos siya nandoon sa Amerika. Kayo magsilugudan kayo doon sa sa Malacanang. Magdala kayo ng placard. Oh. Sulat niyo doon, presidente bangag. At maantig ang puso ng mga kabataan pag nakita pag nakita yung mga placard daw po, mga bossing. Na po? Ayan. Tuloy natin. Chris Balad, hi po sa iyo, sir, ma'am. X na sa akin si Sarah. Ayan. Sabi ni Manang Jack Kitchen, pa-shoutout po, Lods Mark. Shoutout po sa iyo. Batang Pasaway, welcome ICC. Tama po yan. In 3, 2, 1, pasok ulit! Sa International Criminal Court. Ayon kay DOJ Assistant Secretary Mico Clavano, isa sa laman ng briefer kung ano ang pwedeng gawin ni Pangulong Marcos Jr. sakaling maglabas ng arrest warrant ang ICC laban sa dating Pangulo. Ayan na. Ito yung sinasabi ni dating Senador Trillanes, mga kababayan. Baka magbago ang isip ng Pangulo. Ano? Baka magbago ang isip ng Pangulo kung sakali na may warrant of arrest na nandyan. Sabay pumasok sa isip ko, sabi ni Trillanes, mga bandang yan, June, July, stretch pa natin ng konti. August. Ayan. Ano po? Eto, dito natin malalaman. Ako, mga boss, chief, amo, sir, bigla akong biglang tumaas yung porsyento ko na totoo, yung porsyento na naniniwala ako kay dating Senador Trillanes, mga kababayan, dahil na din po, no, kapag inanalyze mo yung mga bagay-bagay, yung mga kilos nila, nako, pwedeng itong rally nila, nagmamadali sila para mapababa ang Pangulong Bongbong Marcos at wag nang magbago ang isip. Siyempre, kapag po napababa ang Pangulo, pasok si Inday Sara dyan. Stop. Wala nang problema. Wala nang ICC. Ayan, ganyan, di ba? O kaya naman po, naiisip ko din, kaya sabotahe din, no? Yung ginagawang hearing sa Senado. Biruin nyo, mga boss, chief, amo, sir. Yung tatlong sinabi ni Bato, mga kababayan, na dahilan niya kung bakit siya naniniwala doon sa papel na yon, no? Dahil unang-una, pinakamadiin, puncher. Pinakamadiin, puncher. Ano po? Pangalawa,
nandun daw po yung sasakyan, yung mga sasakyan. Lagi kong ine-explain dito, no, para po doon sa mga bagong pasok, mga kababayan. Oh, si Morales po, nagtrabaho sa PIDEA. Ako, tayo po, yung mga, tumingin kayo sa bahay ninyo. Siguro pati po nung mga high school kayo, kahit lumang-luma na, may makikita kayo, matatagpuan kayo mga papel na gano'n. O isinerox, o in-scan. O, tapos sabay punta sa ng Adobe shop, bura ng pangalan, palit ng mga pangalan, Bongbong Marcos, Maricel Soriano, o palitan ng address niyan. O, wala. O, wag mo lang tanggalin yung mga ano diyan, yung mga sasakyan. O, kasi yung mga sasakyan na yan ay kung papalitan pa natin, baka mabutasan pa tayo. Ayan na lang ay ilagay. Tapos, 'di ba? Kaya po para sa akin mga kababayan, lagi ko sinasabi, kahit ipatawag ako ni Bato, sasabihin ko sa harap-harapan niya na hindi ako naniniwala na na merong leak na nangyari, mga bossing. Mayroong leak na nangyari po? Wala, no? Peke yung dokumento na yon, mismong PIDEA na nagsasabi. Wala kaming ganyan. Wala sa ano namin 'yan, mga papeles namin 'yan, no. Wala sa PIDEA list si Pangulong Bongbong Marcos at si Maricel.